Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, December 31, huling gabi ng taong 2024. Ako si Paul Henson at ito ang balitang A to Z. Mga ospital sa bansa, all systems go sa pagresponde sa firecracker-related injuries ngayong bisperas ng bagong taon. Biktima ng mga paputok, umakyat na sa 188. Ambon at ulan hindi hadlang sa mga residente sa Tondo para sa maingay at masayang pagsalubong sa New Year. Mga tradisyon at paniniwala tuwing bagong taon, nananatili pa rin ba sa bawat tahanang Pilipino? Mga labi ng mga biktima ng Jeju airplane crash, iuuwi na sa kanilang mga pamilya. At sa balitang showbiz, celebrities, milestones at scandals na naging maingay ngayong 2024, balikan. Magandang gabi. Ang ating top story, ilang sandali na lamang ay sasalubungin na natin ang taong 2025. Dumako tayo sa ating mga kababayan sa Tondo, Maynila na isa sa mga pinakamaingay na sumalubong sa bagong taon. May balitang A to Z si Stanley Gahete. Stanley, kumusta na ang pagsalubong ng bagong taon dyan? Dahil tuloy-tuloy ang sigla ng mga residente dito sa kahabaan ng Barangay 181 Zone 16 dito sa Tondo, Maynila. Kanya-kanya nga sila ng paandar dahil kaliwat kanan na nga ang kasiyahan dito. Party to the max na nga ang mga residente dito sa bawat kalsada at kanto. Tanda ng pagkakaisa ng mga magkakapamilya at magkakaibigan sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay ngayong taon. Mag-iingay din ang motorcycle group ngayong bisperas ng bagong taon sa pag-iikot sa bawat kalye at daan dito sa Tondo. Panaboy-an nila sa malas ang pag-iingay ngayong bagong taon. Bukod sa ilang mga pailaw tulad ng luces, fountain at trompilyo, may paingay ng mga torotot, bata man o matanda, kasabay ng malalakas na mga tugtugan. Kasi every year talagang practice na rito sa lugar namin at saka yung surrounding area na sinasalubong ng masaya yung bagong taon. Kaya lang kami, constant din yung pagre-remind namin na yung sa safety at saka nagbigay kami ng mga torotot para alternative dun sa mga instead na magpaputok, at para maingay ng salubong, turotot na lang. May mga nag-iikot din ng mga pulis para masigurong lahat ay ligtas at walang iligal na paputok. Samantala, handaan left and right na ang bawat bahay na may kanya-kanyang putahe para masagana ang mesa sa New Year. 2024 is a year of full of blessing po para sa akin dahil this year po nakapagtapos po ako ng pag-aaral and tinanghal din po sa top 20 most outstanding SK Chairman of Manila. Wish ko siyempre yung sa health namin, siyempre walang magkasakit sa mga anak ko, gano'n. Tapos tuloy-tuloy yung pasok ng namin, biyaya, blessing. Samantala, sa Santo Niño Parish Church dito sa Tondo, marami pa rin ang nagsimba sa huling araw ng 2024. Ang pinagdasal ko po ngayong taon para next year is yung good health po for everyone and peace for all. Sana matigil na yung kaguluhan sa lahat. Sa mga oras na ito ay naghahanda na nga ang karamihan para sa medianoche sa kanilang mga bahay. Sabi nga nila ay welcome ang lahat dito dahil hangad nila ang positibo, swerte at masayang bagong taon ilang saglit mula ngayon. At yan ang latest dito sa Tondo, Maynila. Balik sa iyo, Paul. Maraming salamat Stanley Gahete mula sa Tondo, Maynila. Umakyat na sa 188 ang bilang ng biktima ng mga paputok ngayong taon. Base yan sa pinakabagong datos ng Department of Health. 192 o 152 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 72% ang naputokan ng mga ipinagbabawal na paputok tulad ng boga, 5-star at piccolo. Iba yung pag-iingat pa rin ang payo ng DOH para sa mapayapang pagsalubong sa bagong taon. All systems go na ang mga ospital sa bansa sa pagresponde sa mga mabibiktima ng mga paputok bago magpalit ng taon. Nakaalerto ang mga health professionals sa ilalim ng Code White Alert sa buong bansa. May balitang A to Z si Ace Cruz.
Naka-admit pa rin sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang dalawa sa biktima ng paputok nitong linggo. Pinakamalubhang 61 years old na babaeng factory worker mula Bukawi, Bulacan matapos na maputukan ng ginagawang whistle bomb. Yung burn injury, medyo malaki po kasi yung pinsala sa kanya. Around 44% ng body niya yung nasunog. Ang isa naman ay ang 11 years old na batang lalaki mula Montalban, Rizal na naputulan ng daliri dahil sa 5-star. As of 7 a.m. ng Martes, 12 na naisugod sa East Avenue Medical Center at tinatayang madaragdagan pa ngayong gabi sa pagpapalit ng taon. Itinuturong dahilan ng pagkalat ng mga paputok ay ang talamak na bentahan nito online. Gayunman, nakahanda ang ospital na tumanggap ng mga magiging biktima ng paputok. Narito tayo ngayon sa isa sa OR o yung operating room ng East Avenue Medical Center at isa sa inahanda ng pamunuan ng ospital itong mga aparato na ilan lang sa mga ginagamit na pamputol sa mga buto ng mga biktima ng illegal na paputok. Pero hanggat maaari, susubukan nilang huwag magputol ng daliri ng biktima. Sometimes we get skin from a different part of the body and then yun po yung itinatapal po or tinatawag natin na skin grafting para po matakpan yung affected area where there is soft tissue injuries. Paalala ng mga espesyalista, oras na maputukan sa anumang bahagi ng katawan. Clean the wound, so hugasan po nila yung sugat, tubig or sabon. Huwag po yung mga sabon na panglaba. Gentle soap lang po. Kung wala naman, tubig is fine. Tapos balutin po nila ng malinis na tela. Then dalhin po nila sa pinakamalapit na health facility. Ang dirty wound o maruming sugat kasi ay posibleng magresulta sa malalang impeksyon. Nakataas pa rin ang code white alert sa lahat ng ospital sa bansa hanggang January 6 na nangangahulugang nakahanda ang buong pwersa ng health professionals. Kaya't patuloy ang apela ng mga doktor sa publiko na salubungin ng ligtas ang 2025 sa pamamagitan ng paggamit lang ng mga alternatibong pampaingay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nagpaalala ang Philippine Coast Guard sa mga biyahero sa iba't ibang ports na huwag magdala ng maraming gamit at prohibited items para hindi maaberya sa biyahe. Kabilang sa mga ipinagbabawal ay mga patalin at paputok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Algier Ricafrente, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga shipping lines ngayong bagong taon. Mahigit 71,000 outbound passengers at 60,000 inbound passengers na ang namonitor ng PCG sa lahat ng pantalan sa buong bansa. Mananatiling nakataas ang heightened alert sa mga ports hanggang January 3. Kadikit na ng pagsalubong sa bagong taon ang iba't ibang tradisyon at paniniwala para maakit ang biyaya at kasaganaan. Silipin natin ang ilan sa mga nakagawiang ito sa Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Goodbye 2024 and hello 2025. Ilang sandali na nga lang sasalubungin na ang bagong taon. Maraming tahanan abala ngayon sa paghahanda para sa New Year na simbolo naman ng bagong simula at pag-asa. May kanya-kanyang paniniwala para imbitahan ang swerte at biyaya sa buong taon. Gaya na lamang ni Oyi na mula pa sa Pila, Laguna. Tuwing bagong taon, hindi nawawala sa kanilang mesa ang Prosperity Bowl. Una, itong bigas. Kasi itong bigas, kasabihan na yan na kapag may bigas kang nasa pamamahay, hindi ka mawawalan ng makakainin, walang hindi magugutom ng pamilya. Tapos, ito naman pong itlog. Siyempre, kung may pagkain, kasama po ito. At saka po bilog ito, simbolo din po ng kasaganaan. Ito naman pong gold, alam na po natin, para hindi nawawalan, hindi kinakapos ang pamilya. Ang kanyang Prosperity Bowl parating may prutas at perang papel. At ito naman pong prutas, siyempre po ang prutas makatas. Ay ibig sabihin buhay at laging masagana. Ganun din po ang pera, kasaganaan din po. Ayon pa kay Oyi, good vibes ang hatid sa kanyang pamilya ng mga tradisyong ito dahil laging masagana ang kanyang bagong taon. Pero paalala niya, bukod po doon, bukod sa paggagawa ng ganito, syempre po may pagsisikap din po. At yun ang pinakamahalaga din po. Kung naniniwala ka sa ganito, hindi ka rin nagsisikap, di wala rin po.
May iba pang mga pamahiin na sinusunod ang mga pamilya. Una na riyan ang paglilinis ng bahay bago sumapit ang New Year para itaboy ang mga malas. Naglalagay din ng barya sa kanilang mga bulsa ang mga bata bilang pang-akit naman sa biyaya. Kompleto rin lagi ang 12 uri ng bilog na prutas sa kanilang mesa na simbolo naman ng pera at kasaganahan. Importanteng kalakip ng bawat paniniwala ang sariling kayod at pagpupunyagi sa bawat araw ng buhay dahil tunay ngang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Libreng concert tampok ang OPM artists tunghayan sa Quezon Memorial Circle. At mga labi ng mga biktima ng Jeju airplane crash iuuwi na sa kani-kanilang mga pamilya. Abangan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Babawas ako ng pag-iinom, sir. Bakit? Para makapag-ipon-ipon. Lalo pag magsipag. Kasi mga nakaraan, medyo walang ipon. Ang gusto ko, maging matatag. Yung anuin ko sarili kong magpakatatag, lalo na sa sitwasyon ng asawa ko. Kasi alam ko, mahina ang loob ko eh. Yung maging serious na ako sa ano namin, sa kapilya. Mas malapit, Malapit na kay God. Bakit? Sa Ama. Kasi malapit na ang mundo. Maganda na yung handa tayo. Nagaganap ang libreng concert ngayong gabi sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City bilang pagsalubong sa bagong taon. Featured ang 11 OPM artists tulad ng Kamikaze, Ben and Ben, Glock 9 at si Ellie Buendia. May Balitang A to Z si Ian Maghanoy. Soundcheck pa lang ng mga OPM artists katulad ng Shamrock, dama na ang excitement sa Quezon Memorial Circle para sa Quezon City Countdown to 2025 ngayong gabi. Mga ka-A to Z, nandito po tayo ngayon sa ibaba ng stage ng Quezon City Countdown to 2025. 6 na metro yung layo ng barikada na to mula doon sa stage. At kung mapapansin ninyo, nagkalat ang mga security personnel para sa seguridad ng mga artist na tutugtog ngayong gabi. Ang pamilyang ito ay galing pang Montalban, Rizal. Sinadya nilang bumiyahe rito para makijamming sa mga paborito nilang banda. Shakul. Lakas tama, ako'y mawawala. Mawawala ang isip ko kapag nakikita ka, Sinta. Aegis Band po. Sayang na sayang talaga dating pag-ibig na alay sa iyo. Sayang na sayang talaga pagmamahal na di ko magakamtan sa iyo. Lagpas 35,000 katao ang inaasahang dadagsa sa parke ayon sa Quezon City LGU. Lagpas 2,500 na mga security personnel naman ang itinalaga. Meron silang personnel at saka meron silang fire engine na nakadeploy dito sa circle. Bukod pa yung nasa labas nila na ready to respond anytime kung sakaling hindi kakayanin ng fire engine nila dito sa circle. Ipinagbabawal ang pagdadala ng mga patalim, baril, alak, iligal na droga at paputok habang mahigpit namang ipinatutupad ang ordinansa laban sa single-use plastic. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga makikijamming magdala ng sariling tumbler. Kung may magdadala ng mga kontrabando, kukumpiskahin yon lahat talaga. Pero yung pagdating sa plastic bottle na pinagbabawal dito sa circle, pinapainuman tubig at pinatatapon sa basura yung mga plastic bottle. Sa pagtatapos ng taong 2024, umaasa ang Quezon City LGU na makakabawas sa firecracker-related injuries at incidents ang pagdaraos ng concert na ito para sa masaganang pagsalubong sa bagong taon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Ilang oras bago ang 2025, dinagsan ng mga customer ang La Loma sa Quezon City para bumili ng lechon na star ng mesa ng ilan sa medianoche. Kahit tumaas ng 1,000 pesos ang presyo ng lechon, tuloy pa rin ang pagbili ng mga ito ng mga customer. Gaya halimbawa ng pinakamaliit na 6 to 7 kilos na buong lechon, nasa 11,500 pesos na ang presyo mula sa dating 10,500 pesos. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na natural lang tuwing holidays na tumaas ang presyo ng baboy dahil sa pagtaas ng demand at pagkonti ng supply at dahil na rin sa African swine fever. Masayang reunion sa kanilang pamilya ngayong bagong taon para sa 13 Pinay surrogates na binigyan ng pardon ng Cambodia. Ayon kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ito ang regalo ng kagawaran sa naturang mga Pinay ngayong New Year. Bibigyan sila ng tulong ng DSWD sa ilalim ng Reintegration Program for Trafficked Persons. Paalala ng Department of Foreign Affairs, illegal ang surrogacy sa Cambodia. Nagbabala naman ang Department of Justice laban sa mga alok na trabaho sa ibang bansa na maaaring mauwi sa exploitation at trafficking. Sinimulan na ng South Korean authorities ang paghatid ng mga labi ng plane crash victims sa kani-kanilang pamilya. Kasabay ito ng 7 araw na deklarasyon ng pagluluksa para sa Jeju Air Flight 2216 kung saan 179 ang nasawi mula sa 181 na lulan nito. Sumalpok sa pader at nagliyab ang eroplano matapos bigong mag-crash landing dahil sa hinihinalang bird strike nitong weekend. Ending 2024 with a win, panalo ang Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa Canberra International Women's Single Main Draw. Laban niyan sa pambato ng Austria. Sa kanyang IG post, ibinahagi niya ang ilang snaps ng round of 16 laban sa kanyang laban sa Canberra, Australia. Sa score na 6-2, 6-4, wagi si Ayala na siyang nagpaangat sa kanyang rank sa number 147. Sa aming pagbabalik, showbiz highlights ng 2024, ating balikan. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Sana itigil ko na yung pag-inom ko. Bakit sir? Kasi nararanasan ko na. Naramdaman ko na medyo na yung katawan ko. Papasok na po ako ng maaga. Bakit? Lagi po akong late. Ang New Year's resolution ko po, mabawasan po yung bisyo. Lalo na yung yosi. Kasi madagdag gastos po. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Totoo ang kasabihang yan maging sa mundo ng showbiz nitong 2024, kung saan maraming naging memorable at shocking moments. Balikan natin ang showbiz highlights ng taon sa Balitang A to Z ni Lane Garcia. Life is like a roller coaster at talaga namang ang daming naganap na good and not so good sa mundo ng showbiz ngayong taong 2024. Sa international scene, history-making si Sofronio Vasquez bilang kauna-unahang Asian winner ng The Voice USA. Maging ang kanyang coach international singer na si Michael Bublé, super proud at napaiyak para kay Sofronio. Matapos ang kanyang victory, sunod-sunod ang guesting ni Sofronio sa US talk shows. Naging contestant si Sofronio sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime, kung saan umabot siya sa semi-final round. May iba pang umaribas sa international scene. Isa na riyan si Liza Soberano na tampok sa Hollywood film na Lisa Frankenstein kasama ang Hollywood stars na sina Cole Sprouse at Catherine Newton.
Si Lovie Pope, Hollywood-bound rin matapos magpaalam sa FPJ's Batang Quiapo. Inanunsyo ni Lovie na kabilang siya sa upcoming Hollywood independent film na Badman. Pinahanga ni Catherine Bernardo ang fans matapos tumanggap ng Snow Leopard Rising Star Award sa Asian World Film Festival sa California noong Nobyembre dahil sa kanyang performance sa hit movie na Hello, Love Again kasama si Alden Richards. Ito ang first ever Pinoy film na kumita ng mahigit 1 billion pesos worldwide. May ilan namang hindi nakatakas sa mga kontrobersiya. Una na riyan ang kaso ni Sandro Mulak versus media executives na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Si Sandro ay anak ng batikang aktor na si Nino Mulak. Nagkaroon pa ng hearing sa Senado sa pangunguna ni Senator Robin Padilla kaugnay sa issue ng sexual harassment. Ikinagulat naman ng lahat ang pag-aresto sa aktres, negosyante at asawa ng singer na si Chito Miranda na si Neri Naig. Nasangkot si Neri sa kasong syndicated estafa at umano'y paglabag sa Securities Regulation Code at pinagpiestahan ng mga marites ang issue sa pagitan ng Mathon Love Team versus Jamela Villanueva. Maraming napuyat sa pasabog ni Jam na ex-girlfriend ni Anthony Jennings matapos ibunyag ang cheating scandal sa pagitan ni na Anthony at Maris Racal. Ilang araw matapos ang pasabog ni Jam, lumantad sina Maris at Anthony at agad na humingi ng tawad sa publiko lalo na sa kanilang mga nasaktan. Ano naman kaya ang mga pasabog sa 2025? Abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong New Year's Eve ay mula sa singer-songwriter na si Brad Paisley. Sabi niya, bukas ay ang unang pahina ng 365 pages na libro. Pagkakataon itong magsulat ng magandang simula. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z sa buong 2024. Mabuhay at naitawid nating muli ang isang taon. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam, masayang pagsalubong sa bagong taon. Magandang gabi, Pilipinas! At mula sa buong A to Z News Team, Happy New Year!